At sa tagpuan ng langit at lupa, unti-unting umaangat ang ulap ng alikabok dahil sa bigat ng mga yapak ng napakalaking hukbo ng mga sundalong Romano. Habang lumalapit ang mga anino, unti-unti ring lumilitaw ang hugis ng isang dambuhalang pader ng hukbo. Isang mahabang linya na parang gumuguhit sa pagitan ng langit at lupa. Malapit na sila, bulong ng ilang mandirigma ni Hannibal. Ito na ang kabayaran ng lahat ng panggugulo natin sa Italia. Pero kahit may kaba, hindi ito halata. Matagal na nilang inalay ang kanilang buhay sa kamatayan. Samantala si Hannibal ay nakasakay lamang sa kanyang kabayo. Para kay Hannibal, matagal na niyang nakita sa kanyang isipan ang digmaang ito. Bagamat hindi niya tiyak ang magiging resulta, iisa ang prinsipyong hindi niya kailanman tinalikuran. Huwag makipagsundo sa Roma. At muli niyang narinig sa alaala ang boses ng kanyang yumaong ama noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Anak, ang Roma hindi humihinto. Kapag hinayaan natin sila, aabot ang anino nila hanggang sa ating lupain. At dahil sa bulong ng alaala na iyon, mas tumindi ang determinasyon ni Hannibal. Gumiling ang kanyang mga ngipin, nanlilisik ang mga mata, handa sa anumang kapalaran, at bigla siyang umarangkada sa kahabaan ng kanyang hanay at sumigaw. Sa araw na ito, dadanak muli ang dugo. Ito ang pinakahihintay natin. Hindi ko matitiyak ang ating panalo, pero wala tayong ibang pagpipilian kundi lumaban dito sa lupang ito. At itinuro niya ang papalapit na napakalaking anino ng Roma. Yan ang aninong dadalaw sa atin, sa mismong lupain natin. Kaya ngayon pa lang, putulin na natin sila. At nagsigawan ang buong hukbo ni Hannibal. Isang sigaw na parang piniga mula sa loob ng kanilang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumalik ang katahimikan. Samantala sa hanay ng Roma, unti-unti na rin nilang natatanaw ang hukbo ni Hannibal.